Nako po mga kabida, bigla hong tumambling muli ito hong si Congresswoman Camille Villar po, na? Kahapon po mga kabida, meron pong breakthrough doon po sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Okay? Bigla hong nagpakita ito hong si Congresswoman Camille Villar sa campaign sorties po ng Alyansa doon po sa San Fernando, Pampanga po. Mga kabida, isang araw tapos pong lumabas ito hong mga issues laban ho sa mga Villar. Okay? Dami hong nalilito po ngayon, ano ba talaga Camille? Saan ba talaga si Camille? Kay VP Sara o sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas? Eto, babasahin ko lang po mga kabida, ito hong balita po ng The Manila Times, alright? Posted po ito kahapon. Okay? Dito po ang headline po ng kanila pong post mga kabida, Camille Villar rejoins Marcos Party in Pampanga sortie. Ayun. House of Representatives Deputy Speaker Camille Villar attends the Alyansa para sa Bagong Pilipinas rally in San Fernando, Pampanga on April 23, 2025, days after Vice President Sara Duterte endorsed her senatorial run in a fresh campaign ad. Villar and 10 other Senate bets endorsed by President Ferdinand Bongbong Marcos mount a full-force campaign in Pampanga with a series of rallies in 4 key venues aiming to lock in support from one of the country's most vote-rich provinces. Ayun. So nagpakita ito hong si Congresswoman Camille Villar, mga kabida, sa rally po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang tanong kasi po dito, ano pong nangyari? Bakit ho bigla hong nagpakita ito hong si Camille despite ho sa ilang mga campaign sorties na absent po siya, Wala po si Congresswoman Camille. Okay? At nabatid na lang po na bigla hong inendorso po ni Vice President Sara Duterte. Marami hong haka-haka po mga kabida na tumalo na po mula sa barko po ng Alyansa, ito hong si Camille Villar mga kabida, papuntang sa kampo po ni Vice President Sara Duterte. Okay? Alam naman po natin mga kabida kung ano yung posisyon po ng pamilya ho ni Congresswoman Camille dito ho sa issue po sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at paghatid po niya, pag-surrender po sa kanya doon po sa International Criminal Court. Tutol po ito hong mga Villars. Dahil kung meron man pong kasalanan, kaso ito hong si Digong, dapat dito ho sa Pilipinas, dapat humarap sa mga korte. Ito hong si Digong, hindi ho doon po sa foreign court or doon po sa International Criminal Court. Mga kabida. Kaya meron pong mga lumabas na rumors na baka lumipat ng tuluyan ito hong si Camille Villar mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas papuntang kampo po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito hong PDP Laban at Vice President Sara Duterte. At yun din ang sinabi po mga kabida ni VP Sara sa isang interview po kahapon doon sa Cebu. I think sa Cebu or sa somewhere in Visayas po. Saan po, ang sabi po ni VP Sara po mga kabida, nawalan na raw sila ng dalawang kandidato, ito hong alyansa. Kaya siguro, yung plano po ng Marcos administration po mga kabida na magbenta po ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo dyan po sa Cebu, yun yung paraan po para at least man maka-survive ito hong mga kandidato ho ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ito naman po yung nangyari okay, bigla hong nagpakita. Actually, kahapon po ng hapon ata yung rally po ng Alyansa doon po sa San Fernando, Pampanga po mga kabida. Kaya yun po, marami hong nabigla dito ho sa bigla hong paglitaw ni Congresswoman Camille Villar
sa campaign sorties po, ano, rally po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ano kaya ang reaction dito, ano, ni VP Sara dito ho sa bigla hong pagtumbling, mga kabida, ni Camille? Okay, tumambling siya from from Alyansa papuntang Sara Camp, tapos tumambling ulit pabalik sa sa anong tawag po dito, Alyansa po, mga kabida. Matapos pong ulanin po ng mga issues ito hong mga Villares. Mantakin nyo, 3 issues yung lumabas po sa isang araw po, mga kabida. Una, yung show cause order mula sa Commission on Election, okay? Para ho kay Congresswoman Camille. Dahil ho dun sa video na nakita po, mga kabida, na namigay daw siya ng papremyo ata, no? Okay? Pero nagpaliwanag na po ito hong si Congressman Camille Villar na yung video na yon, nangyari yon nung Pebrero pa po, Hindi pa po nag-umpisa yung campaign period. Okay? Now, yung pangalawang issue lumabas po, mga kabida, ito hong rice tarification, kung saan po ay binatikos po ni Yusek Claire Castro po ng Malacanang. Ito hong si Senator Cynthia Villar, ang author po ng rice tarification law. Dahil daw dun sa rice tarification law po, mga kabida, ito po, naghirap daw yung mga magsasaka po natin, Diyan po sa kanila pong pagbenta ng kanilang mga palay, at saka yung exclusivity ng National Food Authority, mga kabida, para po mag-angkat po ng bigas, nawala. Dahil ho, pinayagan daw sa ilalim po ng rice tarification law, ito ho mga pribadong mga negosyante na mag-angkat ng bigas doon po sa ibang bansa, mga kabida. So yun po yun. Yung pangatlong issue po, para sa mga Villar, ito hong patubig po, negosyong patubig po ng mga Villar po, mga kabida, kung saan po in question, marami daw mga nagreklamong mga consumer at subscribers daw nila, okay? Dahil sa hindi ho magandang serbisyo, mga kabida. Kaya yun, nagbanta po ito hong si Congressman Zay Kung Hoon, okay? Diyan po sa House of Representatives na mag-conduct po ng congressional inquiry, mga kabida, patungkol po dito. Okay? Batay po dun po sa post po ni Miss Quizette Chu. Alright? Keep it true, mga kabida. So, yun kaya yung rason bakit bigla hong tumambling muli, ito hong si Camille, pabalik sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, mga kabida. Yun yung malaking tanong na dapat sagutin po, ni Congressman Camille Villar o Congresswoman Camille Villar. Kasi lumitaw po dito, mga kabida, na wala ho siyang panindigan, Okay? Natakot doon po sa 3 issues na ibinato po laban po sa mga Villar. Yun yung kasi yung lumabas po, mga kabida, dito ho sa bigla hong pagpakita, ni Congresswoman Camille Villar sa rally po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayan. So, dapat sagutin po ito, ni Congresswoman Villar. Baka po, alam naman po natin, ito hong mga supporters po, ng mga Duterte, sensitive masyado yan, pagdating ho sa mga ganyang bagay po, mga kabida. Ayaw po nila ng traitor po na kandidato na ini-endorso po ng mga Duterte, po. Hindi po natin sinasabi na traitor po itong si Camille, pero baka po yung magiging interpretasyon po, mga kabida, baka trinidor po, ni Congresswoman Camille, ito hong si Vice President Sara Duterte, matapos pong inendorso po ito, Okay? Hindi ko alam kung sino ba ang lumapit, ang mga Villars ba ang lumapit doon kay VP Sara o si Sara mismo yung personal na nag-endorso po, mga kabida, Siya yung kusahong nagsabi po kay Camille na i-endorso po ng Vice Presidente. Yun ang hindi ko po alam, mga kabida. Basta yun po, lumitaw lang po na yun na po, kasama ho si Manny Villar, inendorso po ni VP Sara sa isang video, ito hong si Congresswoman Camille Villar. So, yun lang po, mga kabida. Anong sa tingin po ninyo,
dito ho sa nangyari po. Okay? Dito sa muling pagtumbling ni Congresswoman Camille, pabalik po ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Mantakin nyo ha, mga kabida, based doon sa observation, hindi na po sumipot ito kong si Camille, sa alyansa rallies. Yun, bigla kong nagpakita po mga kabida. Okay? At ang impression daw, natakot. Natakot sa posibleng mangyari po, yung buwelta po ng PBBM admin po mga kabida sa kanya. Yun yung interpretation po at impression po mga kabida.